Stock tayo firewood, mga 5 minutes.
71. $73. $80. 20 more, 20 more. Woo, pagod. 8. 1. Woo. Four. Six. Ten more. $99. 100. Yan. 100. It's about 10 minutes. Whew. Yan po. So inabot tayo about approximately 10 minutes. Ito po real time. Yung mga napapanood yung reels. Naka time lapse lang. So tinry ko real time. Took me about mga 10 minutes siguro to stack firewood. Ito 100 pieces nito. So yan, matagal na naka-imbak yung iba, pero yung iba bagong lagay lang. So normally napupuno ko yan, yung buong shed. Yan mo, malaki yung shed eh. So wala pa tayo sa 1/4. Marami pa tayong i-stack. But then kung mapapansin nyo, it took about 10 minutes para maka-stack ng about 100 split firewood. Pawisan ako. Tsaka medyo mainit pa. Tsaka depende rin sa situation nyo. Kakakain ko lang. Kakatapos ko lang mag-dinner. So yun, so on average nakakapag-stack ako ng 10 firewoods na split in 1 minute. So yun, at least alam natin yung average. Siyempre as habang tumatagal, mas nagiging mabagal kayo kasi mapapagod kayo. So sa umpisa medyo mabilis ka, but on average, yeah, so it takes about
Takes about 10 minutes. So unti-untiin lang po natin kasi may work naman tayo. Hindi naman ito lang ang may full-time job tayo. Tapos meron pa tayong mga extra job. So yan, pinakita ko lang in real time kung gaano no. Kaya kailangan unti-unti lang. May panyo pala tayo rito. Ayan, punas lang tayo tapos. Ayun, yun lang. Ayun yung shed natin. Nakita nyo naman yung araw. Anong hours na ba rito? 6:30 pero maganda pa yung araw. So ayan yung kagandahan ng ng shed rito. So protected siya sa rain. At the same time, may araw. Yun yung kailangan mo, yung sunshine at saka yung air. So makikita nyo may mga butas-butas dyan. So para nakakalusot yung hangin. So mas madali magda-dry. Ito kasi ang recommended nila at least 6 months to maybe at least up to 2 years na sini-season ang tawag nila. So pinapa-dry mo yung mga firewood para pagdating ng winter time, pag gumamit ka, maganda yung burn. Effective, mama-maximize mo yung use ng wood kasi kasi ang mga firewood may moisture yan. So I think if I'm not mistaken, mga 20%, less than 20% ang recommended nila na moisture. So wala akong pan-test pa eh. So next time try kong bumili, i-test natin kung gaano ka-dry yung ating firewood na gagamitin for winter. So ngayon, today is June 3rd, 2024. So I think June, so mga December natin magagamit to. So at least 6 months. 6 months na siyang masi-season. Ang problema lang siguro mga by October, November magi-start na ako magpasok kasi malamig na that time. Mahirap na magpasok ng firewood. So from here, lalakarin ko rito hanggang doon sa main basement. Ayun, doon sa dulo. Yan, may daanan doon pababa. Yan, pababa doon. Sa mali yata ko. Yeah, tama. Ayun. Doon sa baba. Doon. So doon natin dadalhin yung mga firewood na ating na season. Ito ang ating wood splitter. Yan, unti-unti lang. Hindi naman natin minamadali kasi hindi naman ito ang full-time job natin. Ayan, marami pang mga malalaking kahoy. Tapos may puputulin pa doon. So ang dami pang gagawin na hindi ganoon ng winter preparation dito. So sa ngayon kaya pa natin yan. Medyo may lakas pa tayo. Siguro pagka nagkaedad na tayo talaga is baka magbawas na tayo sa paggamit ng firewood. So meron naman kaming oil furnace. So isang click mo lang doon, magkakaroon ka ng heat. Kaya lang medyo mahal ang oil. Malakas na kumonsumo sa winter. Tsaka yung firewood, maganda, effective siya, maganda magpainit ng bahay. Masarap din yung amoy. At the same time, maganda yung heat, hindi dry. Ayan, hanggang doon na lang po. Yan, next time po siguro magsiset up kasi ako ng aking yung tawag dito, yung fire pit ko, ilalabas ko na. So baka mamaya tayo live para for wala lang. Ayun, salamat po sa panonood. I-upload na natin to. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Sana matapos nyo hanggang dulo itong video na to. To support my channel. Thank you po. Uncle Tala here. Bye-bye.